Mga sangkay, mag-react po tayo ngayon sa isang video na pakalat-kalat sa social media. Ito po yung video nila Taberna, nila Anthony Taberna, sila Katon Ying, kung saan pinagtatawanan po nila dito mga sangkay, si Baste Duterte. Tingnan po natin kasi sinabihan po nila dito na sayang yung tattoo. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan, I'm back. Para na naman po sa panibago nating vlog today. At ayun, shoutout nga pala sa lahat ng mga solid Sangkay na nanonood ngayon. Comment down below hashtag solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Para magkakilala po tayo dito sa YouTube. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, no? Sa ating YouTube channel, naku, subscribe nyo na guys. Kasi tayo ay malapit na makarating sa 1.54. Kasi 1.53 million subscribers na po tayo. At road to 2 million. Padami po tayo ng padami. Kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito na nga guys. Ay nako po, pinagtawanan. Diyos mio Marimar. Ito mga sangkay oh. Pinagtawanan nila Katon Ying. Etong si Baste. Sayang daw ang tato. O, panoorin natin. Sayang ang tato. Sayang daw yung tato. Sayang ang tato. Alam ko po. Ay, nako. Tapusin muna natin ha, tapusin. Mag-react tayo mamaya. Balikan natin yan. Kung, sabi po ni Baste, narinig niya, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Di ba? Kung Siya naghamon eh. Kung gusto mo talaga ng suntukan, parang ang dating nun, parang si General Torre naghahamon. Nabaliktad. Nabaliktad. Nanang ko po, hindi ko akala, baka ikahiya ng mga may tattoo ito. Sayang ang tato. Alam niyo ba, binilang ko yung mga binitawang salita ni Baste. Mga mahigit 60 Na. na mga salita na ang ibig sabihin lang, ayaw. Loko-loko to. Ito maging aral ito sa mga matatapang ha. Sa mga matatapang at sa mga may tato. Huwag basta maghahamon. Pipiliin mo din ang hahamonin mo. Baka patulang ka. Naku yan. Patulang ka. Kasi hindi lahat. Tulad dito, kahiya-hiya si Basti dito ngayon. Talaga. Pero mo nga ibigay mo pang kondisyon ni hair follicle test ng lahat. Ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay ito. Ano yun? Ano yun? Nanang ko po. Ay nako, wala man lang kinalaman. Diba? Yan yung sinasabi ko, mga sangkay. Yung paghahamon ni Baste na uwi po sa kahiya-hiya. No, kasi napahiya po siya dito, mga sangkay. At actually, ang balita, ngayong araw, tuloy na tuloy ang boxing. May line-up na. May line-up na, mga sangkay. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung picture. Pero, ito na nga, mga sangkay. Ulitin natin. Mag-react tayo, ha. Babalikan natin to. Kasi, ito na naman si Baste. May patutsada na naman. Hindi ko alam kung ano na naman pumasok sa utak nito. Sabi niya, mga sangkay, masyado ang pa-showbiz. Hinamon daw po ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte si PNP. Hinamon na naman ng suntukan, tapos wala daw pong camera at gloves. Ew! Ano ka, boy? Akala ko. Guys, alam nyo, kinahihiya na po si Baste ng mga taga Mindanao. Kasi yung mga taga Mindanao, matatapang po yan. Parehas po yan sila. Si General Torre, Mindanao din po yan. Galing po yan sa Iloilo, nag-migrate sa Mindanao. Si Baste galing Cebu, nag-migrate sa Mindanao yung family niya. Kita na yung nangyari? Kung mayroong dapat ipagmalaki yung taga Mindanao, si Torre yun. Kasi yun ang nagtaas sa dignidad ng mga Mindanaoans. Pinakita ni Torre yung integridad na mayroon po siya. Yung talagang may bato
yung puso. May paninindigan. Kung ano ang sinabi, gagawin. Kita nyo ngayon mangyayari, mga sangkay. Anong mangyayari? Tuloy. Ang boxing. May lineup na. Mga sangkay, mayroon na po doon mga undercard. Maglalaban-laban po yun. Bago yung main event. Yung main event, Torre versus Baste. Ang tanong, pupunta ba? Well, ano malay natin? Biglang pumunta si Baste dahil nahiya na. Diba? Pero kung hindi siya pupunta, ang mangyayari dyan, itataas yung kamay ni General Torre at datangalin po siyang sure ball na panalo. Ngayon, ang kikitain sa boxing na ito, itutulong sa mga kababayan po natin na nasa lanta. O, diba? General Torre, ang nakaisip po nun si General Torre, hindi po yung kondisyon. Malayo po yun sa kondisyon, okay? Pag sinabing may kondisyon, ibig sabihin sinabi ni General Torre na magbo-boxing lang tayo kapag charity boxing match. Wala pong ganun eh. Wala pong kondisyon si Torre. Nag-suggest si Torre, palawakin natin yung boxing natin para talaga makatulong ito. Hindi lamang yung walang kwenta na boxing. Unprofessional eh. Magbo-boxing kayo nang wala-wala lang. Ngayon, mga sangkay, ito na. Sabi niya, suntukan daw, walang camera at gloves. Alam mo yung pambata. Pambata. Kaya tama si Libayan, kadiri daw po talaga si Baste. Sa episode 2 ng kanyang podcast, connection ni Baste ang umano'y charity match. At paggamit sa nangyayaring kalamidad sa Metro Manila, oy, okay yun, anong paggamit? Hindi ka ba natutuwa na makakatulong yung boxing ninyo sa mga taong nasa lanta? Palibasa, puro ka lang politika. Hindi mo na iisip yung mga kababayan natin na nasa lanta. Wala kang pakialam sa mga taga Metro Manila na nasa asalanta. Nakakahiya ka, par. Sabi niya, mga sangkayo, gusto mo puntahan kita, walang camera at mag-jombangan daw sila. Walang gloves. Alam niyo yung totoong matapang, hindi na po nagsasalita yan, pumupunta na lang. Gusto mo? Anuhin kita? Alam niyo yung mga pambata na mga ganyan? Pambata yan, pare. Yung totoong matapang, pumupunta. Sorry na lang, yung nakabangga niya, isa pong Ilonggo na Bisaya. Pumalag. So, nagkamali siya ng binangga. Pumalag akala niya siguro, pucho-pucho lang po na pulis ito. Magaling po yan bumaril. Si General Torre, magaling sa boxing. Kasi siya po yung pambato noon, nung panahon po niya, mga sangkay, nung bata pa po siya. So, marunong talaga mag-boxing. Wala to. Kaya tama yung sinabi nila Katunying. Pakinggan ulit natin, mga sangkay. Magkomento po tayo. Sayang ang tato. Sayang Loko-loko tong dalawang to. ang tato. Sayang talaga. Kung ako kay Baste, tanggal ko na lang yan. Alam ko po. Ay, nako. Alam niyo, sabi Mario, niya, kung, sabi po ni Baste, narinig niya, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Di ba? Siya naghamon eh. Kung gusto mo talaga ng suntukan, parang ang dating nun, parang si General Torre naghahamon. Nabaliktad. Nabaliktad. Nabaliktad talaga. Ang bihira. Alam nyo, isang mahinang utak na lamang po na Pinoy ang hindi makakaintindi. Ang naghamon, si Baste. Sa makatwid, ang may karapatan pa nga po na maglagay ng kondisyon ay itong si General Torre. Kasi siya po yung hinamon eh. Pero hindi po gumawa ng kondisyon si General Torre. Ngayon, binabaliktad ni Baste na parang ang naghamon na tuloy si General Torre. Alam niyo mga sangkay, nung nakita ko yung statement na yun, teka lang, paisip din ako eh. Yung naghamon naman si Baste, hindi naman si General Torre. Kasi yung sabi ni Baste, kung gusto mo talaga ng suntukan, teka lang, boy. Anong kung gusto? Ikaw yung may gusto nun. Nag-agree lang. Kumasa lang sa hamon mo sa General Torre. Kaya tama sila, Katunying. Nanang ko po, hindi ko akala, baka ikahiya ng mga meta to ito. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Nako, nakakahiya naman. Sayang daw, Baste. Binilang ko yung mga binitawang salita ni Binilang daw yung mga binitawang salita ni Baste. Pakinggan natin. Baste. Mga mahigit 60 Mahigit 60 daw yung binitawang salita. Na mga salita na ang ibig sabihin lang, ayaw.
Yun palang ibig sabihin nun. Sa dami ng kanyang sinabi, isa lang ang salita na lumalabas doon, ayaw. Ayoko. Pahamon-hamon ka pa kasi, boy. Yan ang ito maging aral ito sa mga matatapang ha. Sa mga matatapang at sa mga may tato. Huwag basta-basta maghahamon. Pipiliin mo din ang hahamonin mo. Yun. Baka patulang ka. Baka patulang ka. Kasi hindi lahat. Tulad nito, kahiya-hiya si Basti dito. Mismo. Kahiya-hiya po talaga. Kahiya-hiya po talaga. Meron mo, ikaw yung naghamon, tapos ikaw ang lumipad papuntang Singapore. May mga pasakali pa po sila ngayon, mga sangkay na alam daw nila, Tory na may flight daw si Baste papuntang Singapore. Kaya sinabing linggo, kalukuhan po talaga. Alam niyo mga sangkay, nilulusot na lang yung kaduwagan. Huwag na tayo mag-anuhan dyan, huwag na tayo maglokohan. Kahit sabihin na po natin na may flight siya, o sige may flight, pero kung matapang ka, ayoko mag-flight. Sige, harapin ko to. Ganon yung tunay na Mindanawan na Bisaya. Nakakahiya lang kasi, syempre, mga kapwa Bisaya natin dyan. 'Di ba? May isa nga pong kilala kong, nakita kong Duterte supporter. Hiyang-hiya po kay Baste. Taga Davao po, daw po mismo siya, mga sangkay. Kasi duwag eh. Talaga. Pero yun mo nga, ibigay mo pang kondisyon ni hair follicle test ng lahat. ng opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay ito. Ano yun? Nanang ko po. Ay, nako. Wala man lang kinalaman. Oh, 'di ba mga sangkay? Magpa-test mula sa presidente hanggang sa pinakamababang opisyal. Malabo po 'yun. Kumbaga, yung kanyang deal, yung kanyang kondisyon, siya na ang gumawa ng kondisyon, siya pang naghamon nun may kondisyon pa. Duwag talaga eh. Ngayon, alam po niya mga sangkay na imposible mangyari yun. Kaya yung ginawa niyang kondisyon. 'Di ba? Alam niyo kung mangyayari yun, mga sangkay, mula sa magpapa-hair follicle. Guys, kailangan ng constitutional reform doon. Na ilalagay po doon sa constitution. Kasi hindi po pwedeng utusan ni BBM yung mga congressman yung mga gobernador, yung mga kapitan. Hindi po pwedeng mag-utos ang presidente na okay, sabay-sabay tayo unless sa constitution natin ilagay na doon na lahat ng officials kailangan dumaan sa ganitong test. Kailangan at malabo po yan mangyari. Hindi nga kahit ngayong economic chacha, 'di ba? Hindi mayari-yari. Yun pa kaya. Sa madaling sabi, naduwag lang po talaga. Tama itong dalawang to, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion, guys? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.